with over 4 decades of experience. He started as a jazz jockey in the 80s. ADB sharpened his executive skills in the US during the 90s. He also created the TV program Isumbong Mo Kay Tulfo, Wanted sa Radyo, of his brothers Mon and Senator Rafi Tulfo. In 2002, he launched the acclaimed and multi-awarded investigative show Bita, earning widespread recognition. As president and CEO of Bita Media Unlimited Incorporated, Ben is an advocate against various forms of injustice, abuse, neglect, and exploitation, and promotes community service or bayanihan through his television and digital programs, Bitag Live, Bitag New Generation, and Ipabitag Mo. Ladies and gentlemen, ang tagapagtanggol ng mga taong walang boses at mukha, ipagtatanggol ka, di ka iiwan. May I call on the stage our honorable guest, the Honorable Son of Marawi, Honorable Ben Bitag Tulfo. Honorable Sultan Attorney Mahol Kadambra, City Mayor Marawi, Honorable Anwar Abdul Rauf, Vice Mayor Marawi, Honorable Clifford Humalon, Vice Mayor Tubut, Lanao del Norte, Honorable Muhammad Zadis Ringo Gadambra, Board Member, Lanao del Sur, Honorable Juan de Mapuro de Sumba, Mayor of Tamparan, Honorable Kamil Gadambra Jr., ABC President, Marawi, City Councilors, Marawi Sultanate Lead, Ulama Council of Marawi City, Barangay Chairman, Marawi City, City Department Heads, and City Employees, Men in Uniform, Colonel Ian Noel Ignace, Commander Task Force Marawi, Chief Jason Baniaga, Chief of Police PNP Marawi, and other honorable guests, brothers and sisters of Marawi. Pleasant afternoon to you all. Let me begin by speaking Tagalog, and I hope they can understand this because baka sabihin nila masyado na akong Inglesero. So, makakaabot sa Manila, papasalamat ako sa tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin. Papasalamat ako sa inyo sa syudad, sama ng bayan, ng ating butihing mayor. Ganun rin ang kanyang mga sanggunian panlunsod, kanyang vice mayor, lahat ng opisyal, na nasa katuparan ang ito'y pagkilala. Ganun din doon sa kanyang ama ng panlalawigan, the governor, and all of you. I'm humbled. I really appreciate itong pagkilala na ipinagkaloob niyo sa akin. May katumbas to. Ang katumbas nito ay tiwala na kinakailangan panindigan ko. Hindi ko pwedeng sirain ang tiwala, partikular na ngayon pinagkalooban niya ako ng ganitong klaseng pagkilala. It also comes with accountability, pananagutan, doon sa sinasabing pagkilala niyo sa akin dahil ako ay honorable son of Marawi, and I'm very honored and humble. And yung pananagutan at yung sinasabi natin transparency sa lahat na aking mga ginagawa ay para
sa buong Pilipino, pero umpisa yan dito sa Marawi kung saan ako'y isinilang. Ako'y pinanganak sa loob ng kampo dahil ang aking amay isang militar, Philippine Constabulary, commanding officer sa Dansalan, Lanao. Isinilang ako sa loob ng kampo, Camp Kitley Hospital. And na-assign ng aking ama bilang commanding officer sa after Dansalan, ay isang lugar din bago kami napunta, pero dito naman sa Malapang, Lanao, tsaka kami na-assign, pero wala pang isip that time. Ito naman ikunento sa akin ng aking kuyang si Ramon Tulfo Jr., nakilala niyo rin. Siya nag-umpisa kung bakit nakilala yung Tulfo Brothers. Pero isang bagay gusto ko sabihin sa inyo. Pare-parehong dugong dumadaloy sa ugat naming mga Tulfo. Iisa ang aming gustong gawin. At ito'y pagtulong sa kapwa. Ito'y tinuro sa amin ng aming ina. Ang turo sa amin ay kung anong ibig sabihin ng empathy, marunong kang maawa o umunawa. Compassion, ayun ang sinasabi, maawa ka. Isipin mo, mapalad kayo, iho, mga anak. Dumatagundong sa tainga ko yun. Pero anhin mo ang tulong na gagawin mo, maaawa ka na lang ba? Hanggang awa ka na lang ba? Hanggang pag-unawa ka na lang ba? Kung wala kang ginagawang pagkilos, walang mangyayari. So ganoon ang itinuro sa amin, ang tumulong kahit kanino. Pinalaki kami ng disiplinado, takot sa Diyos, takot sa batas, hindi namin nilalabag. Lalong tumibay dahil ang aking ama isang sundalo. Tinuruan kami kung anong ibig sabihin ng tapang, manindigan ka, ipaglaban mo kung nasa tama ka, pero hinay-hinay ka, may kahihinatnan ang mga aksyon na ginagawa mo. Kapag hindi mo inakinamit ang utak mo, baka ikaw naman ay hahantong 6 feet below the ground. Kaya hindi lang dapat tapang, kinakailangan wais ka, marunong kang bumalansa kung nga ba'y panganib yan, kung nga ba'y gusto mong pumunta ng maaga sa hukay, pero hindi hadlang yung sinasabi ng aming ama dahil sundalo. Siguro dahil ipinanganak ako sa Lanao, meron akong dugong mandirigma. Ayan ang sa Marawi, kaya nakikita niyo kung paano palaban ako. Kinararangal kong sabihin, nung ako'y bata pa, saan din Dansalan, Lanao? Hindi nga alam. Ako naman, dahil yan ang makikita ko sa aking birth certificate or baptismal certificate na laging sinasabing Dansalan, Lanao. So, tumatak sa isip ko yan. Ngayon, ang ibig palang sabihin ng Dansalan, Lanao ay may kahulugan ang ibig sabihin ng Dansalan, Lanao. Pag sinerch nyo sa Google, ang Dansalan ay ibig sabihin the land of destination and purpose. Ayun ang dahilan. So, the land of destination and purpose. Ito yung aking destinasyon at may pakay ako. Dito mag-uumpisa ang sinasabi, the journey begins here, sa Marawi. Pero bago niyan, kami mga Tulfo, iisa lang ang pakay namin. Ang apelyido namin, hindi siya tatak politika. Namayagpag kami sa media, pareho kami sabay-sabay. Sinadya namin, pinag-isipan namin talagang willfully, intentionally, deliberately gusto namin sa media. Ang media nga pala'y matatainga ng taong bayan at may karapatan siyang sumuri sa mga ginagawa ng ating hudikatura, legislatura, ehekutibo. Kaya nakikita natin yung sakit or infirmities. Yun ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang media pero hindi nakikialam hanggang suri ang gagawin mo. Pukawin natin, gisingin natin ang mamamayan, sila ang may kapangyarihan at yung sino naninilbihan sa taong bayan called public servant,
Sila ang iniluklok. Kayo, brothers and sisters, the citizen. Sila ay magkapangyarihan. Darating ngayon, pagdating sa Mayo, renewal of contract. Kung ikaw ay kasalukuyang incumbent, you have to renew your contract with the people by way of election. Merong ibang malalaglag, merong ibang papasa, pipiliin yan ng taong bayan kung sinong karapat-dapat to become a public servant. Ang public servant ay naninilbihan sa publiko. Sa ilalim siya ng sinasabing institusyon ng public office. Ang public office must have public trust. Since public office is public trust, inside a public office is public servant. And being a public servant, you serve the people and use wisely the money, yung pera, ipinagkaloob para ito'y itustos sa paninilbihan sa taong bayan. Ang taong bayan ang siyang amo. Tulad ng sinabi ng the late President Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Totoo yan. Kapag ang taong bayan ipinagkalooban mo ng kaalaman, binigyan mo ng edukasyon, kami sa media, pinalaya mo na siya sa kanyang kakulangan sa kaalaman, at kapag tinuloy-tuloy mo na i-expose, ibig sabihin, isanay mo ang taong bayan sa isang panukat ng tamang serbisyo publiko, nagiging matalino ang taong bayan. So, to sum it all up in English, the job of the journalist of the Fourth Estate is to inform, educate. When people or citizenry are educated, they become emancipated. They're free from their lack of information, from their innocence or ignorance, because you already delivered them and made them free, emancipated. Kung sakaling hindi pa rin tumugma, patuloy mong gagawin consistently, which is, ang mangyayari, keep exposing yung katotohanan. Ganito kami sa media. Ganito ang kapangyarihan ng aking mga kapatid sa hanap buhay. Sa anumang network, sa anumang diary, sa anumang telebisyon, iisa ang pakay namin. So, subalit, ang pagiging media, hinahanap mong katotohanan, sinasabi mong katotohanan. Media is all about truth telling. Truth. Well, seeking. You have to seek the truth. Truth seeking, truth telling. Yan ang trabaho ng mga news media. Binabalitan mo kung ano nakikita mo, hinahaya mong taong bayan. Kung anong katotohanan binalita mo, katotohanan balita, katotohanan pagsabi mo sa kanila, balanse ka, objective ka, fair ka. Pero aanhin mo yun kung balita lang para sa akin, wala namang dahilan. Ganyan ang aming trabaho. Yung aming trabaho, particular sa Bintag, dahil binigyan niyo ako ngayon ng recognition as Son of Marawi, Honorable Son of Marawi. Ibabahagi ko sa inyo, ano bang trabaho nitong si Ben Tulfo na pinagkalooban niyo ng pagkilala? At bibigyan ko ng sinasabing katumbas na sukli sa pamamagitan ng pagbigay kaalaman sa mga ginagawa ko para makita nyo. Kung ako nagkamali, nagkulang, sabihin nyo. Punahin nyo. Hindi ako natatakot. Lahat naman tayo nagkakamali. Walang perfecto kahit sino. Ang gusto ko lang mangyari, dahil nandito ako ngayon, umpisa to sa paglalakbay ko, nasasabihin sa inyo, hindi lang ako truth-seeking, truth-telling, paghanap ng katotohanan at ilantad ang katotohanan, hindi. Advocate ako eh. Iba na ang pagiging media ko. Ilalaban ka, di ka iiwan. Yun ang naging pakay namin. So kami sa Bintag, sa tagal ng panahon, 22 years, going 23, in the field of public service, marami nagtataka.
At maraming kumutuligsa sa aming magkakapatid. Ay, ito na naman, tulfo na naman, politiko na naman. Wala naman akong sinasabi, bakit ba lumulutang ang pangalan ko sa mga reputabling mga survey firm na ikaw ay number 1 or number 2, tabla na, pare-pareho, bakit ng bakit. Isa lang ka lang nakikita. Yun ay tiwala, tulad ng tiwala ipinagkaloob nyo sa akin dito sa Marawi, na ako'y pagbigyan ng sinasabing pagkilala na honorable son. I have to be honorable. I have to stand up doon sa sinasabing pinagkaloob nyo sa aking tiwala. Sisiguraduhin ko hindi masisira yung tiwala ninyo. Sisiguraduhin ko alamin ang lahat ng mga bagay na dapat malaman ko at mailagay sa taong bayan, mapangangailangan, partikular pagkatapos ng sinasabing siege. Yung rehabilitation, pag-rehabilitate ng sinasabing lugar na kung saan pinanganak ako, ay magiging concern ko rin. Ngayon ako'y nasa media, pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng open forum, and then I would like to have a town hall meeting sa mayor and all the subdivision and all the elders so I can gather all the issues and concerns na mahalaga para sa akin. Aanhin ko itong ipinagkaloob niyo kung wala naman akong iaambag ng pagsukli na para naman ikarangal niyo na ako'y sinabi ninyo isang honorable na anak ng Marawi. Malaki para sa akin yan. Respetado para sa akin yan. Kinakailangan may tiwala, may pananagutan. Hindi yan basta't binigay. Ay, yung parangal na yan. May katumbas. May kapalit siya. So, eto ngayon ang pagtayo ko sa inyo. Simple lang. Sino si Ben? Malalim si Ben. Si Ben ay isa sa mga tulfong matapang. May paninindigan, kayang ilaban. Sukatin niyo man ang utak ko hanggang saan tayo umabot. I can have a very, very intelligent conversation. Not just conversations, issues. Lahat ng bagay na dapat malaman namin sa ekonomiya, sa trabaho, sa presyo ng bilihin, lahat na yan, seguridad. Lahat yan. Kasi itong mga issue na ito, dumarating sa amin sa bitan. Sa lahat, sa tagal ng 20 years, marami kaming nakita ngayon na gawa na namin